no, yung Yan. barangay at SK election sa November. What? Alamin po natin yung ang update hinggil dito mula po sa COMELEC. Nasa linya po natin si Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita po ng COMELEC. Attorney John Rex Laudianco, magandang gabi po sa inyo. Hi, sir. Magandang gabi po, Sir Henry, Sir Glenn, at sa lahat mga taga-subaybay ng Riding in Tandem. Good evening po. Opo, medyo gahul na sa oras. Setyembre po, filing of candidacy po. Paano ho yung, ano yan sir, matutuloy ba yung ating filing of candidacy this coming December po? Yan po yung mensahe ni Chairman Garcia sa Senado kahapon, na kung talagang walang batas, ang COMELEC po hindi pwedeng tumigil sa aming Oo, calendar of activities, lalo na po dyan sa filing ng COC, nagaganapin na po sa September 28 hanggang October 5. Kasi mandato po namin, tumupad dun sa batas. Hanggat wala pong batas, tuloy lang po kami sa aming activities po. Meaning to say, sir, na mga Oo. nakagastos na kayo. May mga napondohan na ho rito. Opo, dun sa 19 billion po na pondo Naku ng po. barangay at SK elections, 8 billion po ang nagastos na dyan para po dun sa mga ballot boxes, balota. Pero yun nga po, hindi naman po masasayang lang. Hindi naman po ito first time na nangyari na ready na kami, biglang may bagong batas at nailipat po ng petsa. Ang gagawin na lang po natin dyan, kung sakali man talaga na maglilipat po ng petsa, by virtue of resolution ng COMELEC, yung balotang na imprenta, election return at iba pa, gagamitin pa rin natin anuman pong petsa maitakdang halalan. Paano yan, attorney, kung natuloy nga yung ating filing of candidacy, tapos biglang lumusot yung panukalang ipagpaliban yung eleksyon, paano po yung magiging sitwasyon o yung, yung mga nag-file na po ng kanilang kandidatura? Hindi rin po first time itong nangyari, Sir Glenn, Sir Henry, no? Meron po pagkakataon tulad nitong sa Bangsamoro election sana, nakapag-filing na po ng COC, biglang merong bagong batas. Ang mangyayari po dyan, mababaliwala po yung mga COC na na-file at yung una na tinuring natin silang kandidato, hindi na po matutuloy yun. So, yun din po yung isang mensahe na ibigay po ni Chairman Garcia na sana po kung anuman po ang intensyon at balak ng Kongreso, magkaroon na po sana ng linaw sa lalong madaling panahon dahil nga po dito sa activities po natin. Sir, ganyan rin sir, kapag ganyan halimbawa, na pagpaliban ho na, tapos po na-move na naman po ito, anong ginagawa ng COMELEC para at least sir, itong mga nauna yung preparation ay hindi naman po masasayang at least until hanggang sa susunod po na election pang barangay? Una po sa lahat, yung mga kagamitan iaayos namin sa aming warehouses. Kailangan secure po yan Yun, at papa-inspection natin sa COA para yung mga balota makikita natin kompleto, hindi nababawasan at iba pa. Pero yung nga po, yung meron kasi mga paghahanda po na maaring masayang kung ilipat man. Una, kung ating mga iniimprenta na ngayon na mga listahan ng botante, nakapaskil po sa presinto kung yung sino yung boboto doon. Syempre po, pagka po maglilipat tayo ng halalan, ang COMELEC po ay magbubukas muli ng registration. Pag nagbukas po muli kami ng registration, may magpaparehistro, dadami, mababago ang ating presinto. So yan po, maaring masayang yan. Ikalawa, yung training po ng ating mga teachers na gagawin na po namin sa loob ng 2 linggo. Kailangan po yan magkaroon na ng linaw dahil kung hindi po, training na kami, biglang hindi magkakaroon ng election, sayang na rin po yung gastos doon dahil kailangan i-training muli namin sila kung kailan man po yung halalan. So ito po yung mga bagay na ibinigay namin sa Kongreso para makonsider po nila. Naku po, ang problema kasi dyan tandem, pag hindi pa ihabol yung panukala at may sa batas, papaano yung mga balotang na-imprenta na, sir? Yun po itatago muna namin. Pero hindi naman po ito masasayang. Kung matatandaan nyo po, 2 pagkakataon na kami nakapag-imprenta ng balota, biglang naiurong yung halalan. So, gagamit pa po natin. So wag po magtataka yung mga kababayan natin kung talagang may bagong batas, ililipat ang halalan, yung petsa pa rin ng balota nakalagay doon, November 2, 2026, pero valid po yun. Yun ang gagamitin po natin para hindi masayang. Pero may mga balota, sir, na nandun na yung pangalan ng mga kandidato. Paano ba yun? Wala po dahil Wala manual pa. elections po itong barangay. So blanco po yung mga balota po. So ito po isusulat po natin yung pangalan ng kandidato na nais natin. Kaya magagamit po natin yan anumang petsa po maging takdang halalan. Sa ngayon ba, mga ilang porsyento na po ng balota yung na-imprenta na po, sir? Ay tapos na po. Tapos na. Naka-imprint po kami ng halos 69 million na balota at ng barangay at halos 24 million na balota para sa SK po. Tapos na po ang balota, tapos na ang election returns, yung pong voter information sheet at iba pa, mga iba pang kagamitan, tapos na po lahat po. Grabe, handang-handa na pala. Sige sir, maraming salamat sir. Lagi mag-ingat Sir John Rex.
Mabuhay po. Maraming salamat and God bless po. Yan. Tandem si Comelec spokesperson, John Rex Lojangco. Ang oras kat andem.